Ayan, so ito yung sample problem number 2 natin. So by using the DPD method, ayan, calculate the area of the closed traverse, and letter B, compute the perimeter of the closed traverse. So una, i-check muna natin yung latitude and departure kung yung summation nila is mag-0. So kunin muna natin yung latitude and departure ng mga data natin. So dito, so gamit na lang tayo ng calculator technique. So mode, yung isa na lang. So yung shift, yung kita nyo yung rec, and then ipindot nyo yung length, and then ito yung bearing. So rec, so let's say ito na lang A, alpha A, and then ito yung B. So A, and then quit B, para pindot-pindot na lang. So yung A, yung length, yung pindot natin, and then yung bearing is itong B. So ano lang siya, shift mode, shift mode 2. Ayan, yung line. Ayan, kung okay na, so shift, ito is on na, lagay na natin to. So shift, yung rec, ayan. So makikita nyo yung rec, yung ganyan, yung sa minus sign. Ayan, so shift rec, tapos alpha A, and then yung, ito, yung shift, yan, yung quit. So makikita nyo yung quit, so dun sa shift, yan, yung ganon. Dun sa taas na yung quit. Ayan, shift, ito ang pindot nyo, and then lalabas ng quit, and then alpha B. Ayan, and then pwede na tayong, ito, using ito. So, yan. So, calc na tayo, and then ipindot natin yung A, ito, 58.905. Yan. And then, magtatanong yung B, yung value ng B. So, ito, lagay nyo 49 degrees, 28 minutes, 55.39 seconds. So, yan, equal. So, makuha natin dyan for latitude. So, that is 38.270. And then, for departure, makuha natin, so, yung latitude, so, yung X to. Yan, yun, and then, yung departure, yung Y, yung yung lalabas ng calculator. So, yung X, yun yung latitude, and then yung Y, yun yung departure. So, dito is 44. Departure natin is 44.780. Ayan, next, ito. So, calculate, and then magtatanong yung value ng A, so salpak natin to. So, 37.581. Ayan, equals, so yung B, so 40 degrees, ito, yung bearing niya, 40 degrees, 35 minutes, 11.08 degrees, seconds, equals, so ang lalabas dyan is 20, for latitude, that is 28.540, and then for departure, this is 24.450. Ayan. Next, calculate. So, magtatanong yung A ulit. So, ito, 73.232. And then, yung bearing. So, yung B. So, that is 10 degrees, 21 minutes, 8.76 seconds. So, equals. So, that is 72. Yung latitude natin is 72.040. And then, yung departure natin is 13.160. Ayan. And then, pindot natin ito. Calculate. 32.361. And then, yung bearing niya is 82 degrees, 34 minutes, and then 42.65 seconds. So, that is ito. 4.180. And then, 32, yung departure, 32.090. Ayan. And then next, ito. So, calculate. So, 62.882. And then, yung bearing, yung B magtatanong. So, salpak natin, 22 degrees, 25 minutes, and then 2.3 seconds. Yung lalabas dyan, so, latitude, this is 58
58.130. And then for departure, this is 23.980. 980. Ayan. And then ilagay natin yung ito. So for latitude ito. Ayan. So north, pag north, positive. And then pag south, negative. North, ayan, positive. And then sa departure, ito. So kapag east, positive. Kapag west, that is negative, negative. So ngayon, kunin natin yung summation ng latitude and summation ng departure. So kailangan yung pag na-sum up natin itong latitude, kailangan yung makuha natin is 0. So kapag hindi 0 yung nakuha natin, ang ibig sabihin nun, hindi balance yung survey natin. So kailangan natin i-balance muna before tayo magkuha ng area ng closed traverse natin. Ayan, so summation ng latitude. So punta na lang kayo sa mode stat 3. So sa stat na lang para mabilis. Mode stat na lang. Ayan, so mode stat and then yung 2. Yung line, ayan. So isalpak nyo na lang to yung x. So 38 point. So salpak natin to. So sa x and then ito yung sa y. So ito 38.270 negative 28.540 minus 72.040 and then 4.180 and then 58.130 equals. And then sa y naman for departure, so 44.780 and then 24.450 equals negative 13 and 0.160 and then negative 30.090. Ayan, and then next, negative 23.980. Ayan. So, check na natin. 13.090, 23. Ayan, so she ups, and then, for sa sum, and then, yung summation ng x, ayan, for latitude, 2. So, ayan, 0. And then, ups ulit. And then, sa y naman, ayan, so yung y, summation ng y, yun yung summation ng depth. So, 0. So, kapag nakuha na natin yung latitude and departure and then na-sum up natin, ayan, 0. So, meaning closed traverse siya. So, balance yung survey natin. So, we can proceed na sa pagkuha ng area ng closed traverse. So, dito using DPD method. So, next slide tayo. Ayan, so dito ilagay lang natin yung latitude and departure natin. So, dito, latitude 38.070 tapos negative 28.540. Next is negative 72.040 and 4.180 and 58.130. So sa departure naman, this is 44.780 and then 24.450. Next, negative 13.160. Next is negative 32.090 and last negative 23.980. Ayan, so proceed tayo sa pagkuha ng DPD and sa double area. So yung DPD, susulat natin. DPD, yung kapartner nito is yung latitude. And then yung DA or the double area, yung formula niyan, pag DPD, so DPD times departure. Ayan, so una, ito, ilagay natin 38.070. Pag first course, i-copy lang natin to. And then, pagdating na dito sa may second, so 38.070 plus 38.070 minus 28.540. So, gamit na lang pala tayo ng yung sa mode stat. Mode stat, yung, yan. So, mode stat, and then yung number 2, yung line. So, X and Y. So, yung sa X, so, yun yung DPD. Yan. And then, yung Y is ito yung sa departure. Ayan.
for ano yun, para sa double area natin. So, dito na muna tayo sa X muna natin, dito sa DPD. So, sa pangalawa na tayo. So, ilagay lang natin 38.070 equals, and then 38.070 plus 38.070 minus 28.540 equals. So, that is 47.6. And then next, pangatlo, 47.6 minus 28.540 equals, ito pala, minus, so, ito, 47.6 minus 28.540 minus 72.040. So, that is negative 52.98. Ayan. And then, next, pangapat, so negative 52.8. And then ito, balik tayo, minus 72.040 plus 4.180 equals. So, that is negative 120.66. Ayan. And then, dito, last, kailangan natin mag-equal ito, 5.30, and then opposite sign. So, negative 120.66 plus 4.180, and then plus 58.130, and then equals. So, lumabas is 58.350. So, merong hindi negative, pero ito, may discrepancy tayo na ito. So, hindi siya equal. So, mali yung DPT natin. So, may error tayo dito. So, i-double check natin. So, tignan natin. So, i-check natin itong latitude and departure. Ito. So, this one. Ito pala. Ito. So, ito yung dapat, hindi siya 070. Naduling. So, my bad. Ito dapat. 38.270. 28. Ayan, check lang natin. And then, 44.780. 24.450. 13.60. 32. 23.980. Ayan, so yun yung mali natin. Hindi siya yun yung mali natin. So, hindi siya 38.070. So, 38.270. Ayan, so kahit na nagkamali tayo, so mag-check natin dito sa may dulo. So, kailangan mag-equal siya dito. Ayan, so hindi nag-equal. Yan. Opposite sign, pero hindi naman siya equal. So, mali yung dito, DPD natin. So, mag-check natin dito sa may last na row natin. Ayan. So, ulitin natin. Recompute. Ayan. So, sorry, recompute natin. Ayan. So, yun. Karoon tayo ng error doon So, ulit. So, 270. Ayan, salpak natin. And then, 38.270 plus 38.270 and then minus 28.540. So, that is 48. And then, next, this is yung pangatlo. 48 minus 28.540. So, 48 minus 28.540 and then minus 72.040. So, that is negative 52.58. And then next is negative 52.58 minus 72.040 and then plus 4.180. Ayan, so that is, ilan yun? Negative 120.44. And then, yung last na DPD natin, so negative 120.44 plus 4.180 plus 58.130.
Ayan, so nag-equal na siya. So that is 58.130 and then negative sign. Ayan, so equal na dito. So meaning, tama na yung DPD natin. So tama na yung mga nakuha nating DPD. And so proceed na tayo. So dun sa Y, yung departure, ilagay natin dito, dun sa kabila. Ayan, so isalpak natin 44.780, 24.450, negative 13.160, negative 32.090, and negative 23.980. Ayan. And then, para makuha na natin yung summation ng DA natin. So, kunin natin sa the CA, pindot natin yung CA, and then, apps, and then hanapin natin yung 4S sum, pindot natin yon, and then hanapin nyo yung number 5, yung summation ng X and Y, kasi nga equal lang to sa summation ng DA. So, ito. Ayan, so 5, and then equal. So, ang makukuha natin dyan is 8,838.1604. Ayan, and then, kunin na natin yung area. Ayan, area is equal to 1/2 summation ng double area is equal to 1/2 times, ito absolute value ng double area. So, meaning pag absolute value kahit na negative yan, positive pa rin. Ayan, so 8838.1604. So, yung area natin yan ng closed traverse. So, dito dito na lang. So, mag-times na lang kayo dyan ng 0.5. So, that is 4,419.0802 meter square. Ayan. So, yan yung area ng closed traverse natin. And then, pag pinapahanap sa atin yung, dito i-fill natin ito. So, using dito, ito yung gagamitin natin. So, double area is equal to the DPD times the departure. Ayan. So, madali lang naman yan. So, this is mode stat ulit, and then yung 1. So, 38.270 times 44.780, and then 48 times 24.450, and 52.58 times 13.160, and then 120.44 times 32.090, and then last 58.130 times 23.980, and then equals. Ayan, so dito, ito yung kumpletuhin na lang natin. So 11713 pala. 11713 omitted measurement. 13.7306, and next is 1173.6, and the next is 691.9528, and then 3864.9196. And then next last, so this is 1393.9574. Ayan. So, i-double check natin kung ito makukuha natin. So, pag sinum up natin ito yung makukuha natin. So, sum, and then yung summation ng x is equal to, ayan. So, equal. So, pag sinum up natin to is tama. So, 8838.164 din yung makukuha natin. So, meaning, tama yung sagot natin. Ayan. So, ito yung for A. And then, for letter B, perimeter lang. Perimeter ng closed traverse. So, yung perimeter, so ito, i-add lang natin to. Ayan. So, kapag in-add natin yan, so yung lalabas na perimeter natin is 264.961 meter. Ayan. So, that is for letter B. Yan yung perimeter ng closed traverse natin. Ayan. So, yan yung mga sagot natin for this sample problem using DPD method. So, yan yung
pagkuha ng area ng closed traverse using DPD method. Ayan, so if you find this video helpful, ayan, you can subscribe, share, and like na rin kayo. And mag-subscribe na rin kayo dito sa channel na to para ma-notify kayo kung may bago tayong upload. And i-share nyo na din sa mga friends nyo para makatulong din sa kanila sa pagre-review. And ayun, so thank you so much for listening.